Kamusta sa inyong lahat? Ako po si Dr. Altia Ramos, isang doktor na may 35 taong karanasan sa larangan ng medisina. At ngayon ay susuriin natin ang paksang, malihim upang maiwasan ang paghina ng utak at pagpapanatili ng matalas na memorya sa pagtanda. Naitanong niyo na ba sa inyong sarili kung bakit may mga taong patapa sa edad na 70 o 80 ay nananatiling malinaw ang isip, matalas ang pananaw, at mayos magsalita kung minsan ay higit pa sa mga kabataan. Samantalang may mga tao namang kapapasok pa lamang sa edad na 60 ay naumpisa ng maging malilimutin. Madalas hindi matandaan ang pangalan ng kanilang maana, apo o mga kamaana sa bahay. Mahihiwalay ba natin ang kating sarili sa pagtanda na gating utak? At ang sakit ba na paurong ang utak, brain atrophy, o pakawala ng memorya ay isa ng nakatadang tadhana? Pagdating natin sa dapit hapon ng ating buhay, maligayang pagdating po sa mga sumusubaybay sa ating channel. Magkatito at tita, lolo at lola, napatunayan ng siyensya na ang sakit na pagkawala ng memorya o dementia ay isang uri ng talamak na pagnipis ng utak, chronic brain degeneration. Hindi nito ninanakaw ang ating mga alaala sa loop lamang ng isang gabi. Ito ay resulta nga sa lulang ng utak na unti-unting nasisira at naipon sa loop ng maraming dekada. Ibig sabihin nito, ang inyong kakayahang mapanatili ang malinaw na pag-isip sa pagtanda ay lubos na nakadepende sa inyong nga pang-araw-araw na nakasanayang gawain, habits. Sa video natin ngayong araw, tutuklasin natin ang 6 na siyentipikong nakasanayan na napatunayang nakapipigil sa paghina na utak, nagpoprotekta sa ating mga alaala, at nagpapanatili ng matalas na isipan para sa ating pagtanda. Pumunta tayo sa unang nakasanayan, isang gawain na madalas nating iniisip bilang simpleng pisikal na trabaho araw-araw ngunit nagbibigay pala ng napakalaking benepisyo sa utak. Ito ay ang pagpapanatili ng mayos at malinis na kapaligiran sa bahay. Kadalasan, iniisip natin na ang utak ay isang bodega lamang kung saan nakaimba ang malumang alaala. Ngunit sa katunayan, ang ating utak ay gumagana bilang isang napaka-komplikadong sistema ng pag-uri, sorting system. At upang ang sistemang ito ay patuloy na gumana ng maayos at hindi kalawangin ng panahon, kailangan itong palaging ine-ehersisyo sa pamamagitan ng pag-organisa at pagpaplano. Kaya naman, kapag tayo ay nagliligpit at nag-ayos ng bahay, hindi lang nagiging malinis at maliwalas ang ating paligid, kundi nagsisilbi rin itong perpektong ehersisyo para sa kakayahang mak-organisa na ating utak. Sapagkat, sa tuwing nagdedesisyon kayo kung saan ilalagay ang isang gamit, paano tutupiin at iuri ang gamit, o paano ayusin ang kasangkapan sa kusina ayon sa dalas ng paggamit, ang utak ninyo ay aktibong nag-isip, nagsusuri, at nagpapasya. Ang prosesong ito ay pumipilit sa maneron sa selula ng nerbiyos na patuloy na matrabaho at makonekta sa isa-isa. Higit pa rito, isang nakakagulat na resulta ang naobserbahan sa medikal na siyensya. Ang nga taong napapanatili ng mayos na pamumuhay at marunong mag-organisa ng magamit sa siyentipikong paraan ay may mas mataas na aktibidad sa bahagi ng hippocampus. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang hippocampus ang sentrong bahagi ng utak na namamahala sa pag-imba ng memorya. Sa kabilang banda, kapag nanirahan kayo sa isang magulo at makalat na kapaligiran sa mahabang panahon, ang utak ay madaling makaranas ng information overload na nakreresulta sa pakbakal at mas mabilis na paghina ng memorya. Kaya naman, ang nakasanayang pagliligpit ng kwarto araw-araw ay ang una, pinakasimple, at pinaka-practical na hakbang upang mapanatiling malinaw at mayos ang inyong isipan, katulad ng inyong sariling tahanan. Ngayon, dumako tayo sa ikalawang nakasanayan. Ito ang isang bagay na madalas nakakaligtaan ng marami kapag nagretiro na sila ang regular na pakikisalamuha at pakikipausap sa ibang tao. Likas na kapag tumatanda tayo, marami sa atin ang mas pinipailing may pag-isa, tinatamat lumabas, o kahit ang makipagkwentuhan. Pero alam niyo ba, ang kakayahan sa wika, language skills, ang isa sa pinakasensitibo at pinakamabilis na huminang bahagi ng utak kapag hindi madalas ginagamit. Kapag tayo ay palaging nasa bahay lang at kumakausap lamang sa mga pamilyar na tao, ang ating utak ay kadalasang gumagana sa autopilot. Ibig sabihin, ang mga paulit-ulit na kwento ay hindi nabibigay ng sapat na bagong stimulasyon kiliti sa utak. Sa kabaliktaran, kapag lumabas kayo at nakipag-usap sa mga estranghero, nakipagkaibigan, o sumali sa mga gawain sa komunidad, ang utak ay napipilitang magising at magtrabaho ng doble. Sa pakikipausap sa mga bagong kakilala, ang utak ay patuloy na napoprosesong napakaraming impormasyon. Kailangan nitong mabilis na maghanap at mag-ayos ng mga salita, obserbahan ang ekspresyon ng mukha ng kausap upang mahulaan ang kanilang intention,
at iyak mo ang sariling tono ng boses. Ang komplikadong prosesong ito ay napapagana ng matindi sa prefrontal cortex. Para sa inyong kaalaman, ang prefrontal cortex ang high-level executive center ng utak at nakakatakot man isipin, ito rin ang unang bahagi ng utak na nasisira kapag umatake ang sakit na Alzheimer's. Upang mas makita ang kahalagahan ng komunikasyon, maraming ulat medical tungkol sa kalusugan ng nakatatanda ang nabigay nakakaalarmang datos. Ayon sa paaral, ang nakatatandang naiisa at bihirang makipagsalamuha ay may 50% na mas mataas na panganib na magkaroon ng dementia kumpara sa maaktibo at madalas makipausap. Inihalin tulad pang nga siyentipiko ang pinsala ng kalungkutan at kawalan ng komunikasyon sa panganib na dulot ng paninigarilyo ng 15 sigarilyo araw-araw. Mula sa emega numerong ito, masasabi natin na ang dekalidad na interaksyong sosyal kahit ito man ay simpleng pagsali sa Zumba sa Barangay Hall, pag-attend NG, Minding NG, Senior Citizens Club, o simpleng pagbati at pakikipagkwentuhan sa inyong makapitbahay tuwing umaga ay nagdudulot na napakalaking halaga. Ito ang pinakamaganda at pinakaligtas na natural na bitamina na naalaga sa nervous system, gumigizing sa mga neurons, at nakpapanatili sa inyong isip na maliksi at matalas. Mga tito at tita, matapos nating pag-usapan ang paglilinis ng bahay at pakikisalamuha, alamin natin ang ikatlong nakasanayan na hindi rin dapat baliwalain. Ang pagsusulat gamit ang kamay sa pamamagitan ng paggawa ng talaan o araw-araw na journal. Sa panahon ng teknolohiya ngayon, tila nakakalimutan na ang pagsusulat gamit ang ballpen. Karamihan sa atin, mula kabataan hanggang sa inyong manakatatanda, ay nasanay na sa ginhawa ng smartphones, laptops, o kahit ang voice dictation para mag-text. Ang kwaderno at ballpen ay madalas na itinatago na lang sa isang tabi. Ngunit sa pananaw medikal, ang ginhawang ito ay nag-alis ng isang napakahalagang ehersisyo para sa utak. Ang pagsusulat gamit ang kamay ay hindi lamang pagguhit ng letra. Ito ay isang komplikadong gawain na nangangailangan ng koordinasyon ng tatlong bagay. Paningin para makita ang salita, pakiramdam, sense of touch, upang maramdaman ang diin ng ballpen, at higit sa lahat, ang motor memory upang kontrolin ang kamay sa paggawa ng kurba ng mga letra. Dahil sa multisensory na koordinasyong ito, ang ugaling magsulat ng diary o listahan araw-araw ay magdadala ang kamangha-manghang benepisyo laban sa pag-urong ng utak. Sa tuwing ilalapat ninyo ang ballpen sa papel, ang inyong utak ay napipilitang magtrabaho ng buong lakas upang balikan ang nakaraang pangyayari, salain ang impormasyon at ayusin ang mga salita upang maging makabuluhan. Maaring mag-alala ang iba sa inyo dahil matanda na, malabo ang mata, nanginginig ang kamay, o kaya hindi alam kung ano ang isusulat. Ngunit ang layunin po natin dito ay hindi upang maging isang magaling na manunulat kundi upang may galaw ang isip. Hindi ninyo kailangang magsulat ng mahahaba. Minsan, ilang maikling linya lamang araw-araw ay sapat na. Halimbawa, isulat ninyo ang paborito ninyong resipe ng adobo o sinigang, ilista ang nga bibilhin bago pumunta sa palengke, kopyahin ang isang paboritong tula, o isulat ang lagay ng panahon at ang inyong nararamdaman sa araw na iyon. Kahit napangit ang sulat kamay o maikli ang pangungusap, ang gawain ito ay nananatiling pinaka-epektibong paraan para mapanatiling aktibo ang utak. Kaya simula ngayon, mahanda na po kayo ng maliit na kwaderno at ballpen na magiging kaibigan ninyo araw-araw. Ipagpatuloy natin sa ika-4 na nakasanayan ang palagiang pagkain ng almusal upang magbigay ng mahalagang enerhiya sa utak. Habang tayo ay tumatanda, humihina ang ating panunaw kaya marami ang nawawalan ng gana sa pagkain. Dahil dito, marami ang hindi na nag-almusal o kaya ay kapag tanghali na gumising ay hinahayaan na lamang at isinasabay na lang sa pananghalian. Ngunit ang mukhang walang masamang epektong gawaing ito ay palihim na umuubos sa lakas ng inyong isip. Pagkatapos ng 7 hanggang 8 oras na pagtulog sa gabi, halos naubos ng katawan at lalo ng utak ang lahat ng nakareserbang enerhiya. Pagsapit ng bagong araw, kailangan ng ating utak na mapunan agad ng solina upang muling mapagana ang tungkulin nito. Dagdag pa rito, sa mga nakatatanda, natural na bumababa ang kakayahan ng katawan na sumipsip ng glucose ang pangunahing pagkain ng utak. Kaya kung palagi ninyong nilalatawan ang almusal, napipilitan ang inyong utak na magutom at makulang sa enerhiya. Kapag walang sapat na nutrition, ang mga neurons ay nagiging mabagal, matamlay, at nawawalan ng focus. Kung magpapatuloy ito, bibilis ang pagkamatay ng mga selulang utak at lalala ang degeneration at dementia. Sa kabaliktaran,
Pinatutunayan nam nga pag-aral na ang pagkain ng almusal araw-araw ay life-saving o sobrang halaga para protektahan ang cognitive functions o kakayahang mag-isip sa mahabang panahon. Dapat ninyong piliin ang nga pagkaing mayaman sa vitamin B at complex carbohydrates. Mukhang komplikado pakinggan, pero ito ay masimpleng pagkain lamang gayang isang mainit na mangkok ng lugaw, champorado, nilagang mais, nilagang kamote, o isang mainit na itlog. Hindi kailangan ng mamahaling pagkain. Basta kumain sa tamang oras upang mainitan ang tiyan sa umaga. Ito na ang pinakamagandang pampalakas para sa isang malusog at matalas na kaisipan. Pagkatapos makarga ng enerhiya mula sa almusal, lumabas tayo sa ating garahe o bakuran para sa ikalimang nakasanayan, ang pagpapabilat sa araw tuwing umaga. Mga lolo at lola, madalas nating naririnig na ang pagpapabilat sa araw ay para makakuha ng calcium at maiwasan ang osteoporosis patnipis ng buto. Ngunit lingit sa kaalaman ng marami, ang sikat ng araw sa umaga ay isa ring magandang natural na gamot para protektahan ang utak. Sa aspetong medikal, ang dementia at Alzheimer's ay may direktang koneksyon sa talamak na pamamaga, chronic inflammation, na palihim na nangyayari sa maugat ng utak. At upang patayin ang pamamagang ito, kailangan ng ating katawan ang vitamin D. Ang maganda rito, ang vitamin D na kusang ginagawa ng katawan mula sa sikat ng araw ay ang pinakamalakas at natural na panlaban sa pamamaga na hindi matutumbasan ng kahit anong vitamina sa botika. Kapag lumabas kayo para maglakat-lakat at masikatan ng araw sa umaga, automatikong gagawa ang katawan ng mahalagang nutrisyong ito, ipapamahagi sa buong katawan upang pakalmahin at pagalingin ang mga nasirang neurons. Hindi lang iyon, ang regular na pagpapabilat sa araw ay may malaking positibong epekto dahil tinutulungan nito ang pagkontrol sa melatonin hormone ng katawan. Ito ang hormone na nagpapatatag, nege yung emosyon at, nege alis ne stress at, pagkabalisa na dala, ne pagtanda, upang maging mas masaya at magaan ang pakiramdam ninyo sa buhay. Maari nating sabihin na ang mga sinak ng araw sa umaga ay parang isang matibay na payong na nakpoprotekta sa utak laban sa bagyo ng pagtanda. Araw-araw, maglaan lamang ning 15 hanggang 20 minuto tuwing maagang umaga para lumabas, mag-unat, huminga ning sariwang hangin at magparaw. At sa wakas, matapos ang isang buong araw ngawain, tatapusin natin ang listahan sa ika-6 na nakasanayan na siya ring pinaka-importante. Ang pagtulog ng sapat, sa tamang oras, at ang pag-iwas sa pagpupuyat at labis na pagtulog kinabukasan. Marami sa atin ang naaakala na kapag tayo ay natutulog, ang ating utak ay ganap na napapahinga. Ngunit pinatunayan ng modernong medisina na mali ito. Ang pagtulog sa gabi ang mismong golden time o pinakamahalagang oras kung kailan ang utak ay pumapasok sa pinaka-importanteng trabaho nito, ang paglilinis at pagtatapon ng basura. Sa buong araw ng inyong pag-isip at pakikipag-usap, ang utak ay patuloy na naglalabas ng madumi at nakalalasong kemikal, lalo na ang isang uri ng protina na tinatawag na beta-amyloid. Kung hahayaan itong maipon sa palipas ng panahon, sasakalin ng protinang ito ang nasalula ng utak, at ito ang pangunahing salarin at sanhi ng sakit na Alzheimer's. Kapansin-pansin na ang prosesong itong paglilinis ay nangyayari lamang ng maayos kapag tayo ay nasa yugto ng deep sleep mahimbing na pagtulog. Ayon sa pag-aral, kahit isang gabi lang kayo kulangin sa tulog o hindi makatulog ng mahimbing, ang level ng nakalalasong protina sa utak ay maaring tumaas ng 5%. Mas nakakatakot pa, ang manakatatandang natutulong ng wala pang 5 oras gabi-gabi ay may dobleng panganib na makaroon ng dementia kumpara sa manakakakuha ng 7 hanggang 8 oras. Ngunit hindi ibig sabihin nito na mas mabuting matulog ng matagal. Maraming nga lolo at lola, dahil walang masyadong ginagawa matapos magretiro, ay nagpupuyat at kinabukasan ay natutulog maghapon para makabawi. Babalangang medisina, ang pagtulog ng higit sa 9 na oras araw-araw ay napapataas ng panganib ng paginangang memorya ng hanggang 2.4 na beses. Dahil kapag sira ang body clock, nawawalan ng pagkakataon ang utak na linisin ang sarili ng tama, na nagdudulot ng paipon ng lason. Kaya't ipinapayo ko na iwan na ang maalalahanin, pumasok sa kwarto, at matulog bago maalas 10:00 gabi at gumising sa parehong oras kinabukasan. Ang ideal na tulog ay 7 hanggang 8 oras. Ito ang pinakamurang ngunit pinakamabisang gamot upang salubungin ang bagong araw ng may sigla at malinaw na pag-isip. Mga kaibigan, sa pag-alala sa 6 na nakasanayang ito, malinaw nating makikita na ang pag-urong ng utak o Alzheimer's ay hindi isang aksidenteng nahulog na lang mula sa langit. Ito ay resulta ng paraan ng ating pamumuhay sa loop ng maraming dekada.
Ang malinaw na memorya sa patanda ay isang gantimpala para sa mga maluluso at disiplinadong gawain na itinatanim natin ngayon. Ngunit kahit gaano pa tayo maksikap bumuong ang magagandang nakasanayan, kung hindi natin iwasan ang nga maling kaugalian, mababalewala lamang ang lahat na parang naigip ngang tubig sa sako. Kahit gaano pa karaming masasarap at masustansyang pagkain ang kainin ninyo, kung gagawin ninyo ang nga sumusunod, unti-unting matutuyo ang inyong utak. Narito ang 5 mapanganib na pagkakamaling sumisira sa selulangang utak at umuubos sa inyong memorya na madalas magawa ngang manakatatanda. Una, ang maling pag-inom ng sleeping pills at tranquilizers, pampakalma, nang walang reseta. Naintindihan natin na kapag tumatanda, bumababa ang kalidad ng tulog. Dahil sa kagustuhang makatulog at pagod na sa pagiging insomniac, marami ang pumupunta na lamang sa botika upang bumili ng gamot na pampatulog nang hindi kumukonsulta sa doktor. Iniisip nila, basta makatulog lang ako hanggang umaga, ayos na. Ngunit ang tulog na dulot ng gamot ay hindi natural na tulog. Ang mga gamot na ito ay may malalakas na kemikal na sapilitang nagpapatigil sa nervous system. Para niyo na ring binuo, imbes na pinahinga ito, tulad ng nabanggit ko, ang natural na pagtulo ang oras para maglinis ng utak. Kapag napigil ngang gamot, hihinto ang prosesong ito. Kung abusuhin, tuluyang mamanhid at mamamatay ang inyong neurons. Kaya pagising ninyo, imbes na masigla, pakiramdam ninyo ay hilo, mabigat ang ulo, at metamlay. Kaya kung may problema sa pagtulo, magpakonsulta sa doktor o kaya gumamit ng natural na paraan tulad ng pag-inom ng chamomile tea, salabat, o pagbabat ng paa sa maligamgam na tubig bago matulo. Pangalawa, ang nakasanayang laging pag-isip ng negatibo, pagiging bugnutin, at labis na pag-alala. Pagdating sa pagtanda, nagiging mas sensitibo tayo dahil hindi na masyadong abala sa trabaho at laging nasa bahay. Marami ang nag-isip ng malalim nag-aalala para sa kinabukasan ng anak at apo o kaya'y mabilis magtampo sa mga simpleng salita nga ibang tao. Akalain natin na normal lang ang magtampo. Ngunit nagdudulot ito ngang malaking pinsala sa utak. Sa medisina, kapag tayo ay galit o na-stress, naglalabas ang katawan na stress hormone na tinatawag na cortisol. Kung palagi itong mataas, ang cortisol ay nagiging lason na umaatake mismo sa hippocampus. Pinapatay nito ang neurons kaya mabilis tayong nagiging malilimutin. Ang pinakamagandang gamot ay ang pagiging marunong bumitaw. Hayaan na ang maana o apo na asikasuhin ang sarili nilang buhay. Kung may di maganda, ngitian na lang at wag dibdibin. Pangatlo, ang madalas na pagupo ng matagal at katamaran sa pag-ehersisyo. Maraming matatanda ang iniisip na dahil matanda na sila, dapat nakaupo na lang sa sofa buong araw nanonood ng TV o naksi-cellphone. Ang ilan ay natatakot maklakat dahil baka sumakit ang kasukasuan. Ngunit ang sobrang pagupo ay pumipigil sa sirkulasyon ng dugo. Parang tubo ng tubig ang ating nga ugat at ang puso ang pump. Kapag nakaupo lang tayo, mabagal ang tibok ng puso. Hindi nito makakayang ipam ang dugo papunta sa utak na nasa pinakamataas na bahagi ng ating katawan. Kaya minsan kapag bigla kayong tumayo, madilim ang paningin at parang matutumba kayo, ito ay sigaw ng inyong utak dahil kulang ito sa dugo. Upang maiwasan ito, bawat 45 minuto hanggang 1 oras, tumayo po kayo. Magunat o maglakad-lakad ng bahaya sa lubong bahayo sa garahe. Pang-apat, ang ugaling pag-inom ng kaunting tubig. Ang ating utak ay binubuo na ng 73% na tubig. Ito ang kailangan para mag-usap-usap ang neurons. Ngunit habang tumatanda, ang sensor natin sa pagkauhaw sa utak ay humihina. Kahit kulang na sa tubig ang katawan, hindi kayo nakaramdam ng uhaw. Dagdag pa, ayaw uminom ng maraming tubig ng mga matatanda dahil ayaw nilang laging bumangon sa gabi para umihi. Kapag kulang sa tubig, lumalapot ang dugo. Ang malapot na dugo ay mabagal dumaloy. Kaya nakakaroon kayo ang matitinding sakit ng ulo at brain fog o pagiging malilimutin. Huwag hintaying matuyo ang lalamunan bago uminom. Ugaliing uminom ng sapat na tubig sa buong araw. Pwedeng bawasan ang pag-inom sa gabi, ngunit siguraduhin sapat ito sa umaga at hapon. Panlima, ang paggamit ng cellphone o tablet sa dilim. Marami sa atin ang nagigising ng alas 2 o alas 3 ng madaling araw. At dahil ayaw buksan ang ilaw para di makaabala sa katabi, kinukuha ang cellphone at nagi-internet sa dilim. Ang asul na ilaw, blue light, mula sa cellphone ay nakakalason sa utak kapag gabi. Niloloko nito ang inyong utak na akala ay umaga na. Titigil itong gumawa ng melatonin kaya hindi na kayo makatulog ulit. Napapagod din ang inyong mata at nervous system. Kung magising kayo sa gabi at hirap makatulog, buksan ang maliit na dim light, ilaw na kulay dilaw. O kaya ipakinggan na lang ang radyo,
makinig ng lumang OPM o pakinggan ang mga nakaka-relax na audio sa halip na tumiti sa screen. Matito at tita, napausapan na natin ang makaugalian, pero ang sabi nga, ang sakit ay namumula sa bibig. Ang kalusugan ng isip sa pagtanda ay nauumpisa rin sa ating kinakain araw-araw. Ano ba ang dapat kainin at iwasan? Narito ang 3 gintong pagkain para sa uta. 1. Maisdang mayaman sa taba, fatty fish. Tulad ng salmon, sardinas, tulingan, o hasa-hasa. 60% gram 18 uta ay gawa sa taba at ang pinakamagandang taba ay omega-3 mula sa isda. Ito ang nakumpuni ngang masirang selula at naalis ng bara sa uta. Kumain ng isda 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. 2. Mga mani at buto. Nuts. Ang walnut, mani, kasoy o buto ngang kalabasa ay mayaman sa DHA at vitamin A na nagsisilbing pananggal laban sa pagkasira ngang uta. Imba na kumaing matatamis, gawing merienda ang maito. 3. Itlog. Huwa matako sa pulangang itlog, egg yolk. Dahil sa tako sa cholesterol, dahil nandun ang cholin na napapatibay ngang koneksyon ng mga nerves. Litas pong kumain ng 3 hanggang 4 na nilagang itlog sa isang linggo para patalasin ang memorya. At narito naman ang 2 dapat iwasan. 1. Matatamis. Asukal. Ang pag-inom kape sa hapon kasamang matatamis na kakanin, pastillas, o biskuit ay nagpapatas na asukal sa dugo. Tinatawag nga mga siyentipiko ang Alzheimer's na type 2 diabetes. Kung gusto nga matamis, kumain na lamang sariwang prutas. 2. Magapritong pagkain at trans fats. Ang nga lumpiang prito, lechon kawali, o chicharon na pinirito sa paulit-ulit na mantika ay nakdudulot ng trans fats na bumabara sa mga ugat. Piliin ang nga nilaga, sinigang na walang taba, o inihaw para hindi mabara ang daloy ng dugo pakya sa utak. Ngayon, paano natin masisigurado na nakakaayat ang sustansya sa ating utak? Kahit kumain kayo ng masusustansya, kung barado naman ang inyong nga ugat salik, meridians, mamamatay pa rin sa gutom ang utak. Narito ang 3 simpleng masahe na magagawa ninyo habang nakaupo. 1. Pasuklay gamit ang mga daliri. Ibuka ang 10 daliri at gamitin ang malambot na bahagi ng dulo ng daliri huwag kuko upang suklayin ang buhok mula sa noo papuntang bato. Gawin ito ngang 50 hanggang 100 beses pagkagising. Ipapainit nito ang anit at padadaluin ang dugo sa utak. 2. Pagmasahe sa bato at balikat. Madalas sumakit ang bato at liig ngang matatanda na sumasakal sa ugat patungong utak. Pakrusin ang inyong kamay sa likod ng inyong bato at masahihin ito pataas at pababa hanggang sa uminit o kaya pisilin ng malambot mula bato pababa sa balikat para lumuwa ang maugat. 3. Ehersisyong kamay. Ang kamay ang ating ikalawang utak. Ikuyom ang inyong kamao ng mahigpit ng 3 segundo tapos ibuka ng todo. Ulit-ulitin. Isa pa ay ang pagkuskos ng 2 palat ng mabilis hanggang sa uminit at idampi ito sa inyong mukha at pisngi. Ang init nito ay nagpapaluwak ng sirkulasyon at nagpapakalma ng isip. Bilang pagtatapos, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang ating kaluban. Kahit gaano kaganda ang ating ginagawa at kinakain, kung hindi payapa ang puso, babagsak pa rin tayo, maging matutong bumitaw, let go. Ipaubaya na sa mga anak ninyo ang kanilang buhay, wag niyo nang pasanin ang mundo. Tanggapin ng maluwag ang pagtanda at humanap ngang maliliit na kaligayahan tulad ng pagtatanim ngang halaman sa bakuran, pag-alaga ngang aso o pusa, pag-inom ngang kape sa umaga, o pakikini sa mga paboritong lumang awiting OPM. Kapag payapa ang puso at malayo sa pagiging bugnutin, natural na magiging malinaw at matalas ang isipan hanggang sa dapit hapon ng buhay. Mga tito at tita, ang malinaw na memorya ay hindi nakataon lamang. Ito ay bungangang inyong disiplina ngayon. Huwag balewalain ang inyong memorya dahil ito ang inyong pinakamahalagang kayamanan. Kung nakita ninyong makabuluhan ang video na ito, mangyaring i-like at i-share ito sa inyong kapwa lolo at lola at mga kaibigan. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang kaalaman sa kalusugan. Mula sa akin, Dr. Althea Ramos, hangat ko ang inyong masaganang kalusugan, kapayapaan, at mahabang buhay. Maraming salamat po at hanggang sa muli.